Hello guys. So, ang topic natin for today, eto, mga signs na mas mahal ka niya kahit meron na siyang ibang karelasyon or partner or jowa. So, kung nakaka-relate ka, panoorin mo ito. So, wag na tayong magpaligoy-ligoy. Number 7, pumapayag siya na maging okay? So, alam niyo na yon, okay? Siyempre, meron na talaga siyang karelasyon. At ngayon, para lang magawa niya or makompensate niya yung pagmamahal niya sa iyo, ay ito na yung measures na gagawin niya. Papayag na siya ay magiging ganon sa iyo. Okay? So, alam naman na natin ang ganitong setup, di ba? Na talagang kayo ay nagtatago, kayo ay lihim na nagkikita, di ba? Kasi hindi naman pwedeng malaman ng public yan. Hindi pwedeng makita ng mga taong may kinalaman sa relasyon, di ba? So, kapag ganyan na pumapayag na maging K, sigurado na mahal ka niyan, okay? Hindi naman basta-basta papayag ang isang tao na papasok sa ganyang maselang relasyon kapag walang involved na love, okay? Of course, marami dyan ang nagiging ganyan, pumapatol sa ganyan dahil sa ibang aspeto, dahil sa sila ay naging practical, di ba? Pero yung iba talagang mahal or love ang dahilan kung bakit sila pumapayag sa ganyang sitwasyon or setup. So ayan po, ang number 7. Number 6, malalim na usapan. So dito, nagkakaroon na kayo ng communication. At dito, napapansin mo na yung usapan nyo ay nagiging seryosohan na. Andyan na yung pagsasabi ng mga nararamdaman ng bawat isa. Diba? So, dito nag-uumpisa ang lahat sa mga ganitong sitwasyon. Sa pakikipag-chat, text, at ayun na, nag-uusap na sa video, dito nag-uumpisa yan. Dito mas nagiging malalim ang ugnayan. Okay? Bago pa kayo magkita in person, mag-meet in person, dito siya nag-uumpisa. Hindi naman niya gagawin yan kung wala rin siyang nararamdaman sa iyo. Hindi naman magsasayang ng oras yan at panahon na makikipag-bolahan para lang sa ganon. Okay? Pero kapag may pagmamahal na nararamdaman dyan is gagawin niya lahat para maging okay kayo. Okay? Kaya yung mga malalalim na usapan na yan, sign yan, na mahal ka niyan. Number 6. Number 5. Nakikipagkita sa iyo na kayong dalawa lang. Okay? So, alam nyo, ang mga ganito ay extreme measures na, di ba? Ang taong meron ng karelasyon tapos nakikipagkita pa sa iyo, meron na yung connection, emotional connection, okay? Lalong-lalo na kapag talagang siya na talaga ang nagplano, siya na yung gumagawa ng paraan para magkita kayo, magkasama kayong dalawa, okay? Kapag ganyan ay mahal ka talaga ng tao na yan, okay? So, kapag madalas na siyang gumagawa ng ganito para magkita kayo at magkasama kayo sa labas, ibig sabihin ay mahal ka niyan. Kasi hindi naman siya gagawa ng ganito kung walang pagmamahal, okay? So, kapag lagi-laging ganyan ang ginagawa niya sa iyo, yung gumagawa siya ng mga paraan para magkita kayo at magkasama dahil mahal ka niyan. Number 5. Number 4. Ito, yung nagseselos siya. Bakit siya magseselos? Meron na nga siyang partner, meron na nga siyang karelasyon, di ba? Pero ito, napapansin mo na talagang nagseselos siya. At minsan ay talagang umaabot pa sa talagang kinokompronta ka. Nakakagulat, di ba? Pero bakit nga ba? Kasi may nararamdaman yan sa iyo at yan ay pagmamahal. Kasi bakit nga siya magseselos? Di ba? Ang pagseselos kasi, di ba, lagi kong sinasabi na threat yan
sa aspetong emosyonal, okay? Kaya kapag nakikita niya na meron kang ginagawa na hindi niya nagugustuhan, sigurado na magselos yan, okay? Kapag may gusto yan sa iyo, magpapakita talaga yan ng pagseselos, okay? Kaya kapag madalas na talagang napapansin mo na nagpapakita siya ng acts of jealousy dahil sa mahal ka niyan. Ayaw niya na may iba kang kinakausap. Ayaw niya na may ibang kaagaw sa iyong atensyon. O, di ba? So, ayan po, ang number 4. Number 3, nag-e-effort pa rin. Alam niyo na ang sitwasyon ninyong dalawa, pero hindi siya sumusuko, di ba? Kasi ikaw talaga ang idinidikta ng kanyang puso, okay? Siguro nakatali na siya doon, kaya hindi na siya makawala. Kaya dito, talagang gumagawa siya ng mga paraan para magkasama kayo, para mag-usap kayo. So literal na umi-effort siya. So kapag ganyan ang ipinapakita sa iyo, sigurado na mas mahal ka niyan kaysa doon sa kanyang kinakasama. Okay? Kasi kapag hindi naman ganoon na-invested ang kanyang nararamdaman sa iyo, kapag hindi ganoon kalalim ang pagmamahal sa iyo, pwede niyang ikibit-balikat yon. Pwede niyang tiisin yon na lilipas din ang panahon at mawawala rin. Pero ito, hindi talaga. Talagang lahat ng paraan ay kanyang gagawin para magkaroon kayo ng ugnayan. Okay? So, ayan po, ang number 3. Number 2, ito yung lagi kanyang iniisip. Di ba? Meron na nga siyang partner, pero ikaw pa rin ang laman ng kanyang isipan. At kapag ganyan talaga, ibig sabihin niyan is love. Di ba? Bakit ka niya iisipin? Sa anong dahilan, di ba? Tapos eto, lagi kang kinukumusta, di ba? Nag-aalala siya sa iyo. Ang mga ganyang pakikitungo ay pagpapakita lang o pagpaparamdam lang na mahal ka ng tao na yan. Kahit meron na siyang ibang karelasyon, okay? So, kapag ganyan ang trato or treatment sa'yo, sigurado na mahal ka niyan. Kasi hindi niya gagawin ang mga yan kung hindi ka lagi-lagi naiisip. So, ayan po ang number 2. Number 1, ito yung lagi siyang nakikipag-communicate sa iyo. Kapag lagi kang chinachat, tinetext, tinatawagan, despite na siya ay meron ng karelasyon, di ba? Malalaman mo agad-agad doon pa lang na meron talaga siyang mas malalim na dahilan at yan ay mas mahal ka niya. Kasi hindi yan gagawin ng isang tao na nasa isang relasyon kung wala siyang nararamdaman sa iyo. So, para saan ang madalas na pakikipag-communicate sa iyo? Di ba? Ibig sabihin ay mahal ka niyan or mas mahal ka pa niyan kaysa doon sa kanyang karelasyon. Okay? So, ito ang isang very obvious sign, yung constant communication sa iyo. Okay? Kaya kapag madalas kang tinatawagan, madalas kang chinachat, tinetext, sigurado na mas mahal ka niyan kaysa doon sa kanyang partner. Okay? So, ayan po, ang number 1. So, ayan po ang mga signs na mas mahal ka niya kaysa doon sa kanyang karelasyon. So, sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.